It's the last match of our triple header here inside the Paco Arena. This is the UNTV Volleyball League Season 4. Win and win, win in sports and win for charity. It's match number 5 between the Department of Environment and Natural Resources, Lawin Spikers, versus the Metropolitan Manila Development Authority, Lady Spikers. Let us now meet our officials for this match. First referee, Ryan Vincent Corpus, National Referee. Our second referee, Marlon Macabenta, National Referee. Let us now meet the starters for both teams. First, for the DNR Lawin Spikers. Let's start with our millblocker number 4, Feby Manasigan. Another millblocker number 5, Elena Hoxton. Opposite hitter number 7, Rhea Vermilia. Outside hitter number 9, Regine Cabrera. Setter number 12, Jess Tupo. Outside hitter, their team captain at number 16, Andrea Vega. Starting libero at number 10, Pam Castilla. Head coach of the Lawin Spikers, Mr. Jeric Rosas. Now let's meet the starters of the MMDA, Lady Spikers. Let's start with our outside hitter, number 2, Jessica Inato. Millblocker number 3, Karen Salvador. Another millblocker and her team captain at number 5, Mikey Moralina. Opposite hitter number 7, Donna Gaite. Outside hitter number 9, Lea Diana Idanan. Setter number 10, Jomalyn San Andres. Starting libero at number 15, Abigail Jaime. Coaching the MMDA for this match, Mr. Gino Manahan. Hapon po ulit mula sa Paco Arena. Ito po ang ating 5th game ng season. We played 2 games ng opening at ito ang pangatlong game ngayong ating triple header. Ito po ang starting lineup ng Lawin Spikers. Yung kanilang imports are on the court, Cabrera and Fermilan. Samantala, for the Lady Spikers ng MMDA, they also have both of their imports on the floor. Ang kanilang setter, si San Andres, is an import, and Jessica Inato at number 2, ang outside hitter. I stand corrected yung sinabi ko, na kailangan ipasok yung roster. Season 4, they changed that rule. So, at the coach's discretion, bahala na sila kung ilan sa mga naka-line up that day ang maglalaro on the court. Set 1 ay underway, and Inato sends it to the net. First point for DNR. Ito yung sinasabi natin, magpapakilala itong mga players na to. New teams, new faces. Ganda yung serve hanggang dulo. Inato susubok ulit. Ito na block. Pero may coverage naman itong Lady Spikers ng MMDA. Cabrera. Yes. That's that point. She is one of the tallest players actually on the floor for both teams. Nung naka-line up nga sila sa protocol, tinitingnan ko malaki yung agwat nitong si Cabrera. With her height, Regine Veronica Cabrera. Service outside para kay Vega.
So, pupuntos na rin ang Lady Spikers ng MMDA dahil sa service fault. Jomalyn San Andres ang nag-serve. Kapalo muli si Cabrera. Di pa nakakapalo itong Lady Spikers ng MMDA. Pero umagaw doon si Marasigan at kinapos. Communication, ano? Oo. Yun talaga pag medyo bago-bago pa kayong nagsama-sama, no? Yung positions mo, yung zona mo. Oh, I wonder how long ano yung naging time nila to be able to train together as a team. Kasi paalala natin sa mga nanonood, ano? Most of these players are employees. Nagtatrabaho to. So, yung mga duty to sa kanilang mga ahensya. For the love of volleyball lang ito. Exactly. And of course, 'di ba, because may purpose. Playing here has a purpose. Bawat isa dyan may beneficiary na Right. na-identify. Na matutulungan nila dahil sa premyong kanilang mga panalunan. Depende kung saan sila magtatapos sa ating torneo. Yung palo na yon outside para kay Cabrera. So lalamang ang MMDA dito kahit hindi pa sila halos nakakapalo. It's all of the errors of DNR. Cabrera. Oh, ang ganda naman ng save ni Inato. Layo-layo yun. Pangalawang error ni Feby Marasigan. Nasa ilalim ng bola, mahirap talagang pababain. First game pa lang nila to ng parehong koponan. As the longer you go, obviously yung timing mo, yung rhythm mo, mas makukuha mo na. At saka iba yung pakiramdam na maraming nanonood sa iyo, di ba? May coverage. It's all very different. That's right. Cabrera. Cabrera has one of the 2 points ng kanyang koponan. Pero ngayon naghahabol sila. Ayan, sakto sa linya. Clearly, she is the priority kapag nasa front line. Pero ang tanong dito, marami-rami ng attempts itong si Cabrera, no? Obviously, yung kanyang stamina masusubukan. Back-to-back points para kay Cabrera dito. But she seems to be very consistent. Dalawang sunod na puntos. Gawin mo ng 3. Service ace para kay Andrea. Check that. Para kay Jessa Dupo, ang starting setter ng Lawin Spikers. At they are back on top by 1 point. That service outside. DNR, no? Oo. Wala pang nakukuha talaga yung MMDA up to this point. Akalain mo yun, lahat ng ipupuntos ng hanggang ngayon, lahat na ipupuntos sa MMDA, errors lang yan ng DNR. Very welcome, of course, on the side of MMDA. I'm sure nasa isip yan ni Jeric Rosas, yung head coach ng DNR, na subukan ng kanyang koponan, bawas-bawasan yung mga errors dahil dun lang nakakapuntos ang MMDA. Ganda depensa dito ng DNR pero kinapos sila doon. Usually, ang hirap na talaga pag lumalapit sa net. So, isa uling error na naman para sa Lawin Spikers. Ito na yung pinakamalaking kalamangan dito ng Lady Spikers ng MMDA. 7-5. Ang ganda ng serve ni Salvador. San Andres. And outside yung palo ni Moralina. I think both teams adjusting, still adjusting. Kinakapapa nila yung isa't isa. Service error para kay Feby Marasigan. So 3 errors sa
6 ng DNR galing kay Marasigan. I think ready na si Rina Villamor Camara. Rina, what's going on? Yes, let's talk about the MMDA Ladies Spikers. They're new in the UNTV Volleyball League Season 4. Alam mo nyo ba, last year palang gusto na nilang makasali sa atin. But yun lang, medyo na-late sila ng kanilang letter of intent. And they're very excited to have them with us in the family. No? This milestone will actually highlight not only the athletic spirit ng kanilang agency, but it will also showcase yung kanilang trabaho bilang public servants in the MMDA. They are committed and they are with a lot of discipline. You know, the team has started practicing as early as December of last year, no? Kung dati-dati ang sinasalihan lang daw nila yung Philippine Uniform Sports League, kung saan nakakaharap nila dyan ang AFP, PNP at BFP. Pero ngayon, gusto daw nila mas lumaki pa yung kanilang volleyball experience, kaya sila sumali dito sa atin sa UNTV Volleyball League. According to them, the players to watch out for, andyan sila Laroya, Bacho, Vergara, De La Isla, and Garcia. And later on, we'll get to know more about the players in my stories also. Eric and Ann? Maraming salamat, Rina. Well, iba doon sa nabanggit mo mga pangalan like si Bacho, Maril Bacho, not yet on the floor. Pero lamang na agad ng 3 dito ang MMDA Lady Spikers in their debut sa UVL. There's an error by Leia Idanan. And it's, you know, hearing that report, ano, so marami dito talaga employees, regular employees. Imagine, regular employee ka, pero makakapaglaro ka sa ganitong tournament. Playing your favorite sport. I'm sure a lot of them, ito yung pang stress release. Oo, of course. Not that it isn't stressful pagka naglalaro, pero you know, that's Ibang klaseng stress naman. ibang klaseng stress. Oh. Mas magandang stress. Exactly. Dalawang sunod na error para sa Lady Spikers ng MMDA, kaya tied po tayo. Served by Rhea Fermilan. Pasa lang mula sa likod galing sa MMDA. Napalo si Dupo. Good save para sa Lawin Spikers. Tinawid ni Cabrera ang bola. Idanan. Nangat ni Cabrera. Papalo si Dupo. Idanan ulit. This time, kinapos. 3 sunod na yan na errors para sa MMDA. It's been a challenge, ano, for MMDA. They are having difficulties scoring off their attacks. Parami na rin itong errors ng MMDA. 6 na yan sa 8 ng DNR. So, parehong kupunan. Mupuntos lang sa errors ng kabila. Ooh, miscommunication. And nakikita ko si Coach Gino Manahan ng MMDA. Sinesenya sa niya, usap kayo, tinginan. Si Gino Manahan. Right now, interim head coach dahil wala si Herbert Matematico, ang head coach ng MMDA. Isang error ulit. Parang 5 na yan sunod. Oo, parang lahat ng kanilang atake, no, diretso sa net. Ito, mapapatawag na ng timeout si Coach Manahan. 8 errors na galing sa MMDA. Bigyan mo ng isang maganda yung receive, magiging mag-wait ka. Subukan lang natin yun para maging pass play tayo na. Abangan tayo sa blockings eh. Abang tayo eh. Subukan, bilisan lang natin. Tapos yung sa'yo, pag ano mo lang, over lang. Huwag mong piliting ibaon. Huwag mong long ball mo lang. Malayo tayo, bawi tayo. Well, nung panimula ng ating first set, namayani sa mga free points itong MMDA. Binigyan sila ng 8 ng DNR. Pero nung mga huling minuto, 8 din ang binigay bigla ng MMDA papunta sa DNR. Kaya lumamang ngayon ang Lawin Spikers ng 3, 12-9. Nakaka-receive sila, no? Pero ang hinihingi ni coach kung pwedeng bilisan ng konti yung play. Hindi pa kailangan ibaon. I think porsyento yung kailangan nila. Moralina, tinawid ang bola. Ganda yung dig ni Gaite. Mula sa back row. Uy, ang ganda nung dig ni Enciso. Dupo.
Pupuntos. Yun yata ang first attack point ng mga taga-DNR na hindi si Cabrera. Off the block. Nasayang, ano, because no coverage. Oo. Mataas sana yung bola, but walang nag-attempt. Salvador ang pumalo. Ito na naman si Dupo. Ganda yung abang doon ni Idanan. Depensa. Dupo. Ganda palitan ng parehong koponan sa rally na ito. Termilan. Pupunta kay Hoxon. San Andres, Sinet. Gaite ang pumalo. Termilan, papunta kay Dupo. Wow, long rally. Idanan. Inangat ni Dupo. Termilan to Cabrera. Walang makapatay ng bola. Fermilan to Dupo. And ayun, back-to-back points. Off the block. Dupo. Masipag, no? Masipag at the net. 3 points na para kay Jessamay Dupo. Isang ace at 2 attack points. Walang nakakuha nun. Palo ni Mikey Moralina. Down sila by 4 points. So they need to catch up. Fermilan, tinulak with one hand. And Moralina, itinawid na lang ang bola. Dupo. Chance ball. Tawag nga natin para dito sa Lawin Spikers. San Andres, inangat. And yung palo na yon will be outside for MMDA. Ngayon, MMDA, mas marami ng errors. Siyam. Kaya biglang lumaki ang kalamangan dito ng Lawin Spikers. 15-10. Yun yung mahirap dito, ano? Mas dumami yung errors but hindi sila makakonvert ng points. They've only scored 2 points so far here sa set na ito. Zenely Tumangan off the bench. Service specialist. San Andres, underhand set to Salvador. And darong dig ni Cabrera pero kinapos si Dupo on the third touch. Tigsyam ang errors ng parehong koponan. Dupo. Yes. Second ball was off pero ginawan lang ng paraan. I think yun yung porsyento, no, na kailangan meron sa opensa nila. Ito si Jessa Dupo. Paunti-unti. Naging leading scorer na para sa Lawin Spikers. 4 ng kanyang puntos. Si Cabrera with 3 pero sasagot doon si Enato. Second point para kay Jessica Inato. Ito yung rotation na kailangan i-maximize ng MMDA, ano? Because they need to be able to score. Ganda ng angat ni Tolentino. Pero ito rin yung mabigat na rotation na katapat si Cabrera. And ayun na nga, nagparamdam na ulit si Cabrera with her 4th point. Siguro if there's anything, no, para sa MMDA, they can already predict na pag ito yung rotation, kay Cabrera ibibigay. So pwede na silang mag-abang. San Andres. Palo ni Salvador. Ito na naman si Cabrera. Back-to-back points para sa Lawin Spikers. Sumenyas yung coaching staff na parang outside daw to.
Mukhang medyo mataas kasi Mataas, yung bola. Oo. But she went for it. She will commit to it. Pati yung kanyang serve, ano? Oo. Service ace para kay Dupo and ta-timeout na naman dito ang MMDA. Huling timeout na nila to sa first set. Adjust lang sa mga posisyonan. Adjust. Nakakaya naman, nakukuha naman. Adjust lang tayo. Be consistent. Ha? Consistent. Usap kayo Long sa ball yung service nila, long ball, wala namang short ball. Kaya ready kayo sa ready kayo, atras kayo ng konti. Para para pag-receive. Kasi, anong nangyayari? Okay. 1, 2, 3. Nung early part ng ating first set, nakakalamang pa ang MMDA sa DENR dahil sa errors ng DENR. Pero itong kakulangan nila sa opensa, lumalabas na sa dulo, no? Oo, kasi it's such a big disparity sa ngayon, ano? DNR earned 8 points na off their attack, samantalang MMDA 3 pa lang. Oo. Hindi pa kabilang doon yung 2 aces, no, na na-score ng DNR. Oo. Pinakamalaking kalamangan to ng Lawin Spikers. They are soaring sa duluhan nitong first set. Pero maganda yung sagot ni Inato dito. A little drop shot. Ito yung pagkakataon ng MMDA na makahabol, no, in terms of attacks habang nasa harap si Jessica. Service ace naman ang sagot ni Karen Salvador. So, 2 sunod na puntos toan para sa Lady Spikers ng MMDA. Pero malaki-laki pa rin hinahabol nila rito. Oo, they will need to play flawlessly. Oo. Oy, Oy! another ace Oo nga. para kay Karen Salvador. Bawal mag-relax. DNR. No lead is safe, sabi nga nila. Mula sa 7, 5 na lang. O 4, sorry, ang hinahabol dito. 3 straight points itinala ng Lady Spikers of the MMDA. Fermilan ang pumalo. Cross court hit. Madaling inangat ni Dupo. Cabrera. Error. 3-point para sa MMDA. 4-point run para sa MMDA. Tatawag ng timeout ngayon ang Lawin Spikers. Bawi tayo. Okay. Relax ka lang sa bato kasi masyado iba naman. Relax lang. Tingin sa bola. Sa akin yung pressure na sa kanila. Yes. Okay. Alaga na. Alaga. Hey, Lawin! Fire! Well, nababahala obviously si Coach Jeric Rosas sa mga nangyari. Kaya napatawag siya ng timeout. Yung kanyang 7-point lead. Mahigit kalahati ang natapyas. Dahil lang sa mga errors. Oh, another service ace. Dito, pangatlo yan. Para kay Salvador. She is the bright spot for Yes. MMDA. Yung huling timeout nitong Lady Spikers ng MMDA, akala mo makakawala na itong Lawin Spikers at tuloy-tuloy ng pupuntos hanggang sa dulo. Pero ngayon, eto na ang MMDA. From down by 7, isa na lang ang hinahabol nila. Tatlong aces na para kay Salvador. Dupo ang magsiset. Napunta kay Fermilan. Salvador with a dig. Easy push para kay Inato. Ito si Cabrera. Looking for the side out at makukuha na rin ng DNR. Hindi ko pa aabutin na mag-tie tayo, sabi ni Cabrera. She had some attempts earlier, pero hindi successful. Saktong-sakto naman yung side out na yun para sa DNR. Babalik yung kalamangan nila sa 2.
Pero dahil si pinakita ng MMDA, alam natin ngayon na hindi safe itong kalamangan na ito para sa DNR. Ganda ng pasa ni Moralina. Inato. Oh, that is long. Sayang, ano? Ganda nung kanilang passing, ganda nung set. Pang-10 error yan ng MMDA, lalamang ng 3 ang Lawin Spikers. Another good pass, San Andres. Natid kay Moralina. Cabrera. Gaite, off-speed hit. Ito si Fermilan with a push. Moralina. Ganda ng abang ni Moralina sa net. Fermilan. Easy over. Maganda na namang rally ito. Ganda yung depensa ng parehong koponan. San Andres, inangat. Moralina. Oh, almost. At sa side out ang MMDA. Di sila magpapaiwan dito sa DNR. Samantala, si Gaite lalabas para sa MMDA. Papasok si Vergara. More height at the net. Yan ata ang gusto ng MMDA. Free ball para sa MMDA. Inato, kinapos. Unsuccessful attempt so far, no, from Inato. So 22 serving 19. Cabrera nasa likuran. Pero Ganda yung nakakapuntos pa rin. service ace. Oo. So 23-19, apat ang kalamangan ng Lawin Spikers. Tolentino papasok para kay Idanan sa MMDA. Moralina. Fermilan. Good Ganda dig. yung save. Ganda yung ginawa ni Dupo. Oo. Ginulat eh. Balik agad. Very active to si Jessa Dupo at the net, ano? And a very versatile player. 5 set points para sa Lawin Spikers. Cabrera. Fermilan. Moralina. At minsan ang problema ng DNR, nagkakaagawan sila sa bolaan, ano? Oh, yung communication and spacing. They encroach spaces yung mga posisyon ng kanilang teammates. Another one right there. Tinawid na lang ni Vega ang bola. Aatake ngayon ng MMDA. Salvador. Ganda ng pitik ng kanyang wrist. Medyo dikit sa net yun, pero Fermilan nagawa ng paraan. Successful first set para sa DNR. Medyo tight at dikit nung simula ng set, pero dahil sa errors, 11 errors ng MMDA ang DNR. Sabi nga ni Andre Mulacanda, kailangan iangat ng MMDA yung kanilang pag-atake at siguradong ang 5 attack points kulang na kulang yan para sa isang set. Ang naging bright spot ng MMDA kanina, no, si Salvador, because it was during her serves na nakahabol talaga sila, nakausad yung kanilang score. But they can't rely on that alone. I think there's a lot of work to be done, lalo na sa kanilang attacking. Cabrera with 7 points. Siya ang leading scorer para sa parehong koponan. Ang sumunod sa kanya, ayan, si Jessa Dupo with 6 points. So doon pa lang sa kanilang dalawa, they have outscored the entire MMDA. Yeah. Ang Jomalyn San Andres, starting setter.
Will have to do a better job mapasahan yung kanyang mga attackers like si Inato and si Moralina. Si Idanan po, Leia Idanan ang mag-serve para simulan ang ating set number 2. And the first point goes to DENR. Jessa Dupo, nagsiserve. Chance to attack for MMDA. Depensa mula sa likod ni Vega. Cabrera will score. Tinitignan ko nga itong background ni Cabrera. Because talagang they're heavily relying on her sa pagdating sa offense, and looks like she has a lot of experience really playing volleyball. Mga inter-school meet, mga municipal meet, Mayor's Cup, nag-beach volleyball din siya, naglaro sa San Juan Mayor's Cup, Philippine Uniformed Service Sports League noong 2025. So yun yung pinaka-recent. Oo. So batak na batak. Oo. Here's an easy point para sa MMDA. Ganda yung tira na yun ni San Andres. Score the first attack point ng MMDA dito sa set number 2. San Andres, underhand pass. Sinuntok patawid ni Inato. Cabrera looking for point number 9. Ayun. Simpleng-simple, just a drop ball for Cabrera. Feby Marasigan. That will be error number 4 para sa kanya. Oh, this should be a good one for MMDA again. She was the bright spot in the previous set. Tatlong ace yan. Oo. Cabrera, medyo dikit sa net, pero nakaabang si Gaite for the dig. Palo ni Inato. And again, kahit saan mo dalhin to si Cabrera, no? Oo. Double digits na yan, nakasampu na. Pwede. Tsaka yung adjustment niya, no, kahit di perfect yung set, she will find a way. So Cabrera ikot sa likod dyan. So we haven't seen her attack from the back row, no? Not yet. Not Oo, yet. wala pa. Karamihan sa harap. Inato, cross court. For Milan, kinapos lang yung pag-angat niya. Well, what you like sa MMDA dito sa set number 2, mas maganda-ganda yung flow nila, no? Hindi lang nakaasa sa errors ng kalaban. And yun nga yung nabanggit natin, no? They have to create the points, diba? Aside from just the errors of DNR. Danan. Dupo to Fermilan. Moralina blocked by Hoxon. And Salvador tinawid ang bola. Nice hit para kay Hoxon. Ganda ng abang din ni Vega sa depensa. Fermilan. Nakapusin. Parang nauna yung kanyang pagtalon, no? She was on her way down. Pababa na rin yung bola. So, tied po tayo. Nakahabol dito ang MMDA Lady Spikers. Top scorer ng MMDA, si Jessica Inato na nag-serve. Dupo. Good hit. Para kay Vega. Oh, almost a good coverage, no? Idanan was there. Mali lang yung pag-pick up. First point yan para kay Andrea Vega. Lalamang ng isa ang Lawin Spikers. Moralina
Fermilan to Dupo. Pagkaalanganin yung set na hindi eksakto, doon nagkakaroon ng problema itong DNR. Pero may impress ka dito kay Jessa Dupo, no? She plays setter, sometimes an attacker. Papalit sila ng role ni Fermilan. Oo. I think the goal is to have 3 attackers always. Tawag nila 4-2. 4-2 na oo. play. San Andres, inangat, Moralina will send it outside. Oh, no check. Humihingi ng check ang MMDA. Lalamang ang DNR by 1 point. Substitution para sa Lawin Spikers. Balik ulit si Tumangan, ang kanilang service specialist. Pass para kay Idanan, Moralina. Again. Minsan, siguro maganda yung long na target, no? But kinukulang lang siguro ng flick ng wrist to let the ball go down. Needs more spin. So, 2 straight points itinala ng Lawin Spikers. Tolentino papasok para sa MMDA. Papalitan si Idanan. Moralina with the pass. Mula sa back row, yung palo ni Inato. Dupo with a push. Dupo ulit. Oh, nice block! Our first block of the match mula kay Moralina. It pays to have the height also. Siya yung pinakamatangkad, no? Dito sa side ng MMDA. So mapuputol yung 2-point run ng DNR. Moralina nasa likod to serve. Dupo ang papalo. San Andres papunta kay Salvador. Two-handed push. Fermilan itinulak papunta sa likod. And will score. Hulog-hulog lang ginagawa minsan. Pwede na no? Para dito sa DNR as they catch itong MMDA out of position. Puntahan natin si Rina Villamor Camara. Ngayon naman pag-usapan natin ng DNR Lawin Spikers who started practicing as early as the second week of December of 2025. Dati-dati sa mga inter-bureau agency league lang ng DNR sumasali ang kanilang kupunan. But since may basketball team na sila dito sa atin sa UNTV Sports, they also wanted to make sure that the volleyball team of the DNR will also get some exposure by joining them here in the UNTV Sports. So some players to watch out for para sa kanilang kupunan. Yung kanilang mga imports dyan, sila Rhea Fermilan and Regine Cabrera. And you might also be wondering, no, bakit nga ba Lawin Spikers yung kanilang team moniker for this season? Lawin actually stands for Landscape and Wildlife Indicator. Sila yung mga pumupunta, umaakyat dun sa mga bundok, no, para maghanap ng mga new and endangered species. Lawin because some of the players here, sila mismo yung umaakyat sa mga bundok natin dito sa Pilipinas para maghanap ng mga new and endangered species. Back to you guys. All right, maraming salamat, Rina. That's not an easy job. So, a big thanks to our friends mula sa DNR protecting wildlife ng Pilipinas. Moralina, tatawid ng bola. Dupo naman ang setter ulit ngayon. Fermilan with the push! And ito, hulog na naman ni Fermilan. Okay. But, you know, the drops work. Diba? So bakit mo mapapahirapan ang iyong sarili for as long as they know ano yung butas dito sa kabila? Fermilan, 4 na po ang naitatala. Hoxon, pabalik ulit. For DNR, lamang sila na dito ng 2. Feby Marasigan, looking for her first points today. Good pass, San Andres. Inato will score. Jessica Inato, pang 5 puntos niya na yan. She is the top scorer para sa MMDA.
Naayos lang na ating second referee. Marlon Macabenta yung protocol. Ano? Hindi ka basta-basta pwede lumabas dito. Kailangan makita ng technical committee. And they'll be able to lag kung sino ang papalit sa'yo. San Andres, reverse to Inato, off-speed hit. Moralina. Outside. Having trouble. Ang ganda na sana nung reception. Ano? They get a good pass, a good set, execution. 6 errors na yan para kay Moralina. Good first ball. Taas ng pasa for Milan. Will score again. For Milan with 5. For MMDA, no, it is the ability to keep the ball alive at mai-over muna, no, sa kabilang side. Differential muna yung hingin sa kanya. Oh, kaya nga, medyo ilapit nga. Ilapit muna sa net ng konti kasi para kaya niyang power tip yung yung bola para hindi niya papaluin ng malakas pero mapapower tip niya ng pababa. Gawin natin yun. Kasi pag malayo hindi natin magagawa yun, di ba? Okay, ah. Na ng first timeout si Coach Gino Manahan dahil ang kanyang koponan ng MMDA naghahabol dito ng 3 kontra sa DNR Lawin Spikers. And they're also down 1-0. San Andres. Back row hit. Maganda. For Milan. Ganda ng habol. And naitawid pa. And nakapuntos pa. Hoxon with a really nice shot. Alam mo yun yung sinasabi natin na basta wag mo lang hahayaan na sa side mo magland yung bola eh. Basta ibalik mo lang sa kabila. There's a chance you'll get that point. 4 na tong kalabangan ng Lawin Spikers. San Andres. Inato. Ganda ng palo. If she gets a good setup, she's capable of really getting a good kill. Mataas tumalon to si ano, no? Oo eh. May Jessica ability. Inato, no? 5'4", 5, tingin mo, Ann? Parang 5'4", 5'4", 5'5". 5'5", ano? Dupo. Papunta kay Fermilan. Na-block ni Moralina and it goes outside. So side out para sa Lawin Spikers. At dito ulit natin nakikitaan yung opensa ng DNR mas superior kesa sa MMDA. Although, sasagot doon si Moralina. Yun yung sinasabi rin ng coaching staff kanina. No? Pag magsaset kay Moralina, lapit ng konti sa net so that hindi niya kailangan kunin sa ilalim. I think that works. Kakaapat na si Moralina. Short si Gaite on the serve. Di makakuha ng 2 sunod itong MMDA, no? With the errors nila. And that will be difficult, ano? Kung isang puntos, balik sa kabila, and they're playing catch-up right now. Down by 4. Hoxon with a serve. Ganda yung mga pasa nitong MMDA. Gaite with a nice pass. Ito si Moralina with back-to-back points. Pero ang problema ay ikot siya sa likod. So less touches para kay Moralina, which obviously siya yung kailangan pumuntos dito. She's the tallest player sa lineup ni Coach Manahan. Good server as well. Pero maganda yung coverage itong Lawin Spikers. They still save that. Salvador off the block. Salvador with a push for Milan. Touches tinawid ni Marasigan. San Andres with a 1-2. Dupo. This one, medyo dikit sa net. Easy block para kay Marasigan. Itatawid ni Inato. For Milan to Dupo. Inangat ni Moralina. Gaite to Inato. A little under the ball. Dig ni Cabrera. Medyo short yung pasa but itinawid ni Fermilan.
Dupo. Oh. Yes! Really nice sportsmanship also, no? Apologizing to the other side. Pero ito, nabanggit nga natin si Dupo kanina. I think good contribution, no? Yep. In today's match. And maganda yung kanyang dual skills na ipinapakita dito. 7 points now for Dupo, and she is also a setter. That's gonna be 4 touches kontra sa Lawin Spikers. They're saying hindi. But I think officials' call will remain. Yeah. Oo. Only the captain can clarify. Ryan Corpus, our first referee. (16-13). Tatlo ang hinahabol ng MMDA. And another point here. So 2 in a row. Naipuntos ng MMDA. They need to catch up. 3 puntos na lang naman, ano? 2 points rather to tie it with DNR. For Milan. Nandito tayo sa paboritong rotation din ng DNR with Cabrera in front. And yun ang dahilan kung bakit. Hindi na papayag si Cabrera. Napupuntos pa ulit ang MMDA. 10 points. Or 11 already. Serve ni Dupo is outside. So, yung starting setter ng MMDA, serving now si San Andres. Dupo, setter. And Cabrera with back-to-back points. That's why this is a good rotation, ano, para sa DNR. Tingnan natin kung masusulit nila yung pag-ikot sa harap ni Cabrera. Dahil 3 puntos lang tong kalambangan nila. Let's remember, itong MMDA, binura yung 7-point lead ng DNR in the first set. Inato with a powerful swing. Eto, may chance ball ang MMDA. Babalik ba sila kay Inato? Yes! Inato with a dump! And the save is no good para kay Marasigan. Inato getting more comfortable, ano? Oh. Playing here dito sa ating second set. At saka may mga iba't iba siyang style, ano? May malakas na palo, may mga push, and she can really jump. Kaya may mga options sa pagdating sa ere. Hindi natin masyado nakita yan nung first set. Or she didn't have that opportunity. Pero ngayon, able to showcase her skills. Eto, Inato na naman. Oh! Na-excite masyado. 6 attack errors para kay Inato. She has 7 points. But I think a big chunk of those errors nasa previous set. First set. She has better efficiency, I think, for set number 2. Cabrera with a nice dig. For Milan. Ooh. I don't know if para kay Moralina ba yan o para kay Gaite. Nagkalituhan na itong MMDA. Pero ang kailangan, nakita rin natin kanina, communication, no? Kailangan talaga mag-uusap kung kanino. May timeout. Ang MMDA, huling timeout na nila to. Down by 4, set number 2. Yung number 9 na, di ba, tapat sa inyo yung dalawa yun yung number 9. I-double nyo para hindi mag-power yung palo niya, puro mag-drop ball lang siya. Kasi pag single block, puro lusot yung palo niya sa atin. Wala tayong magagawa pag single block lang tayo. I-double natin yung malaki, ha? Para i-double natin. Extra effort tayo. Well, pinapoint out na ng coaching staff, si Cabrera, yung number 9 daw, yun ang kailangan nilang tutukan at gawa ng paraan para maiba yung palo kasi pag hindi nila nabantayan, talagang binabaon ni Cabrera. But for now, Cabrera still serving. So ang importante muna ma-receive nila ang serve ni Cabrera. Talaga namang
alam mo, kahit sa ang rotation ito si Cabrera, mapa-depensa, mapa-opensa, even at the service area, no? Talagang nakaka-contribute. Pangalawang ace na yan ni Cabrera. 5 ang kalamangan ng DNR. Biggest lead para sa kanila to. And they will score again. Another ace para kay Cabrera. So back-to-back aces. 14 points for Regine Veronica Cabrera. And a substitution para kay Coach Manahan as Idanan mapasok para kay Tolentino. MPA hoping for a better receive. 6-point lead, hinahabol dito. Now it's a 7-point lead para sa DNR. Another service ace. Tatlong sunod dyan para kay Cabrera. Inangat na yung sleeves no? Nilabas na yung guns. Pag lumabas na yung muscles na ganyan. Yun lang, sayang parang malapit yun Oo but that one is called out. Well, she had a very good run doon sa service area. Now it's their turn to receive and attack. 6 hinahabol ng MMDA. Ito, free ball to para sa MMDA. Pagkakataon umatake. San Andres will go to Moralina. Good block para kay Moralina. Oo. Yeah, she had that advantage dun sa joust na yun. So 2 straight points tinala ng MMDA. Inato serving. Inato is the top scorer ngayon para sa MMDA with 7 points. Dupo to Vega. Good save para kay Hoxon. Idanan. Palo mula sa likod. Ni Salvador is good. 3 straight points. Ito na naman ang MMDA. Etong si Salvador talaga, first set, bright spot. Dito ngayon, ganun pa rin, with her contribution. 6 points para kay Salvador. 4 na lang, hinahabol lang MMDA. Bibigyan na naman sila ng chance ball dito. San Andres. Pupunta kay Moralina. Moralina, kinaliwa. Cabrera inangat ang bola. Vega. Salvador with the up. Mula sa likod, itutulak lang ni Inato. Fermilan. Salvador with a good pass. Ito na naman, Moralina in front. Dug by Cabrera. Cabrera is everywhere. Vega. And Vega will get the side out para sa Lawin Spikers. Five set points para sa DNR. And makakakuha pa sila ng chance ball. Fermilan ang setter. Pumunta kay Dupo. Inato inangat. Itatawid lang ni Idanan. Another chance ball para sa DNR. Fermilan. And a push by Hoxon. And that will be it. Identical scores tayo. First and second sets. 25-19, 25-19. Alam mo, ganyan din nung previous set, previous game. First 2 sets, 25-16. Pareho, Pareho. At ngayon, ang DNR isang set na lang away from... Pensa, talagang kita natin. Umangat na, pero kinulang pa rin, hindi yan. I think may nabanggit nga natin kanina yun, For MMDA, may bright spot sila. Ito si Salvador. Service line and somewhat, kahit pa paano, sa kanilang depensa and spiking. But they'll also need more to help out Inato
na Moralina, no? Kailangan na siguro marami pang mag-step up. Meanwhile, dito sa DNR, a few lapses is what we've seen. Again, first game, no, for both these teams. A few lapses, pero mas steady yung kanilang kinikilos. Alright, set number 3. Ang nagpe-prepare dito to serve ang DNR. They have Dupo to kick things off at nasa harap si Cabrera, ang leading scorer natin ngayon with 15 points in the game. So, abangan nyo na most of the sets ni either Fermilan or Dupo will go to Cabrera. Second referee Marlon Macabenta checking with Coach Jeric Rosas, lineup ng DNR. All right, here we go. Just a Dupo. Free ball. Cabrera. Right away. 16 points na kay Regine Veronica Cabrera. Alam mo, that wasn't one of the best sets. Ano? Talagang tinimingan lang niya and still got it. Dupo with a good serve, short pass. Moralina. Maganda yung dig ni Dupo. Cabrera itatawid, underhand, so a free ball para sa MMDA. Inato. Cabrera with a soft touch. Easy over para kay Inato. Cabrera. Long rally. Moralina will send it outside. So one attack point, one error. Yan ang 2 points ng DNR. Kita po nyo yung kanilang bench. San Andres to Inato. Ito lang kay Inato, no? As good as she is, marami din siyang errors. Ano, no? I think yun yung nakita natin ng first set. She was able to adjust in the second. Although, you're right, no? There's still some lapses. 7 points ang kanyang itinala, pero 7 errors din ang kanyang tinapon. So parang offset lang siya. Mantala Cabrera is blocked. And yung height ni Moralina with the drop shot. First point yon para sa MMDA. The up para kay Castilla. Nagkabanggaan. Check that. Balagoso pala yung number 11. And another collision. Banggaan na naman. This time Dupo and Balagso. Actually, 2 consecutive Dupo with Cabrera, Dupo with their setter. So I think matter of communication. 2 straight points para kila Inato and MMDA. Good job by Balagso. Tinawid ang bola. It was a tight pass. Block by Cabrera and Moralina into the net. Dikit na siya actually sa net. Lapit niya sa net. So, hirap i-clear nung bola. And ito, just like Inato, Moralina has scored 7 pero 8 yung kanyang errors. And of course, we do mention the errors mainly because stats. Stats tells us na maganda na may puntos, but then, if you commit too much errors as well, it gets offset. Saka dahil sa side out or sa rally point system, ang bigat ng errors Dahil hindi lang siya errors na errors. Point siya sa kalaban. Point agad. Hindi lang siya turnover, but it's automatic point sa kalaban. Di tulad kasi kung parang basketball lang yan, magka-error ka, possession lang ng kalaban. Kung di sila pupuntos, okay lang. Kaso dito, puntos agad yun Correct. Vega. San Andres to Moralina. Nice drop shot para kay Moralina.
But despite these errors, what you like about MMDA, nakakadikit sila, no? Up until mga lahati tayo sa set, and then dun kakawala ang DENR. I think the issue lang naman on the side of MMDA kapag nagko-commit ng errors. If they're able to limit that, yun, nakakahabol sila. Palagso to Fermilan. Ganda yung dig. Para kay Idanan. Palagso to Fermilan. Another good, nice dig. Sa likod. Para kay Idanan. Great defender. Cabrera, sinuntok. And another dig by Idanan. Yun lang, kinapos na. The 3 digs yun para kay Idanan. In the back row. Just hard to pick up that last one. Cabrera in the back row to serve. Great pass by Idanan. Ito si Moralina. Cross court. Inangat ni Dupo. From the back row. Oh, first Cabrera. time, ah? Yes. First time. Inato. Yes! Back row attack din para sa MMDA. Inato with 8 points. And we're tied at 5. Liliit ang front line nitong MMDA. Si Moralina serving. Good serve but a better pass para kay Cabrera. And Fermilan, natulungan ng net. Oo nga. It deflected, no, yung direksyon ng kanyang bola. Mas mahirap basahin pag ganyan eh. Gugulong sa net. Fermilan, quietly, nakakawalo na to. Second leading scorer. Pagkatapos si Cabrera with 17. Moralina with a bad pass. Service ace para kay Vega. Two straight points para sa DENR. This one, mababa. So, hindi makalayo ang DENR because of their errors as well. Pero that was just their first error in service fault na yon. Otherwise, they've played really good volleyball dito sa set number 3. And puntos. I think that's one good thing with the DENR. Sinusubukan nilang bawiin agad yung puntos. Fermilan, yung palang pala yung kanyang pang-8 puntos. So, back to a 2-point lead para sa DENR. Inato is in front pero yung set went over at pinatay agad ni Hoxon as we check in once again with Rina. Yes, one of the import player para sa kupunan ng DENR, itong si Rhea Fermilan. She is a freelance virtual assistant for 4 years already. Alam mo, graduate siya ng physical education rather at licensed teacher din siya. Kaya lang nung graduate daw siya, nagka-lockdown because of the pandemic. Kaya naghanap siya ng ibang paraan para matulungan yung kanyang mga magulang. Hence, the virtual assistant job. Siya ngayon nagpapaaral dun sa kanyang mga kapatid. No? Right now, kakagraduate lang ng isang kapatid niya in Napolcom at yung kanyang bunsong kapatid naman yung huling pinapaaral ng kanilang pamilya with the help of her. 12 years old pa lamang siya, volleyball na talaga ang kanyang first love. Kaya naman nung imbitahan siya ng kanyang kaibigan na si Bien Juanillo who used to play for the DFA and is now the assistant coach of the DENR, agad na siyang pumayag para makapaglaro dito sa atin sa UNTV Volleyball League. Back you guys. Alright, thanks Rina. Ang gandang feature. About that lady, si Rhea Fermilan, now with 8 points, only 2 errors. Very efficient game para sa kanya. Dupo catches the line. What a great target down the line. Si Dupo, 8 points ito. Plays like an import, ano? At saka, ano lang siya, quiet, silently piling up those points. Kasi you expect the big numbers mula kay Cabrera and Fermilan as the imports. Pero si Dupo, big numbers. Nice push para kay Hoxon. And net touch, itatawag kay Inato. Kumakawala na ang Lawin Spikers. Alam mo, yun yung kaninang sinasabi natin. No? Highly reliant sila kay Cabrera. But I think how the
sets have progressed, nakikita natin more and more, they also give and distribute sa ibang attackers. Tsaka mas tumataas yung kumpiyansa. I mean, sila Hoxton kanina didn't really touch the ball. Vega as well. Pero ngayon, they are, making right decisions on the court. Pinakamalaking kalamangan na to para sa DNR, up by 6 points. And another hit. Dupo now with 9 points. Natatawa siya dun sa puntos. Pero puntos pa rin yun with the help of the net. 7-point lead. And timeout ang MMDA here in set number 3. Down big. Kailangan natin buhayin yung mental resiliency, kailangan yung presence makita. Wala na kayo sa loob, yung presence nyo wala na sa loob. Ipakita nila, ang tagal pa niyan, malayo pa yan. Kaya pa natin. Well, it's true. Malayo pa talaga to. And pinakita nga kanina ng MMDA. That was way back in the first set nga lang. Pero napakita nila, kaya nilang burahin itong 7-point lead ng DNR. Ginawa nila yan in the first set. Let's see if they can do it again. San Andres to Inato. Ang ganda ng dig ni Fermilan. Dupo. Quick reflexes ni San Andres. Tinawid ang bola. Hoxton. And that will be outside for Salvador. Alam mo kung di lang ganun kahaba yung bola at pumasok sa loob, walang tao doon eh. Hindi ako nagkakamali. Last time out na yun ng MMDA. So right now, will not be able to get a break kahit patuloy ang run. Well, that's a nice cut shot para makakuha ng side out itong MMDA. A much needed point as well. Ang tanong, masusundan ba nila yan? Yun ang pinaka-importanting consistency, no? Yun yung kailangan eh. Dupo. Moralina inangat. Easy over para kay Idanan. Balagso to Hoxton. Good save. Moralina tinawid ang bola. Dupo with a punch. San Andres. Moralina. Inangat ni Vega. Hoxton. And ito, 2 straight points para sa MMDA. Medyo mahirap yun, no? Galing sa likod yung bola, but they still have the lead. They just need to receive well. Good looking serve. Para kay Gaite. Easy over. Para sa DNR. San Andres. Inato nasa harap. And that is good. 3 straight points para sa MMDA. Targeting the end line. Something that works para sa MMDA. Look at that ball spin and drop at the end line. That will be double contact. Itatawag kay Vega. Nasa 3, make that 4 straight points para sa MMDA. No room to relax despite being up ng 2 set para sa DNR. Much better pass. Dupo. San Andres. Here's Inato. Off-speed hit. Balagso to Hoxton. And Hoxton will stop the run ng MMDA. They needed that. Para sa kumpiyansa din nila, no? Oo dahil talagang dire-diretso yung MMDA. But it was a good run from MMDA, starting with that attack from Gaite. Hoxton ang magsaserve. Iikot sa harap si Cabrera para sa DNR. Chance ball. Naku, ang lapit sa net. And mawawalan ng pagkakataon pabalo si Cabrera dahil nga masyadong malapit sa net yung pasa. Actually, I think si Cabrera nag-alanganin kung mag-over ba o hindi. She could have easily, pwedeng atakihin eh. So 4 ang hinahabol ulit dito ng MMDA. They were down by as many as 7. Cabrera rolls it over and scores.
Perfect placement behind the blockers. Yan ang adjustment, oh. Kita niya, double block. Wala namang coverage sa likod. 18 para kay Cabrera. Moralina. So, underhand, easy over. Cabrera ulit. Sunod-sunod na to para kay Cabrera. 19 ang kanyang puntos ngayon. I think for DNR, ito yung rotation na gusto nilang alagaan habang nandito si Cabrera. San Andres to Inato. Fermilan. Eto. Papalo si Vega. San Andres. Moralina. Cabrera with a block. Inato. So Vega itatawid ang bola. Pagkakataon umatake para sa MMDA. They go to Moralina who's in front. And ganda ng save ni Vega and Castillo. Another try. Inato naman. And net touch kay Cabrera. It happens. She was right there preparing to block. Bad pass para kay Castilla. Moralina. Pinangat ni Vega. Easy over para kay Dupo. San Andres to Moralina. Oh. And she scores again. With the help of the net, redirecting the ball. Ito na naman ang MMDA. They are within 4. Pagkatapos mabaon ng 7. Inato nagsiserve. Inangat ni Fermilan. Vega. Palagso to Cabrera. Yes! 20 na to para kay Cabrera. At Cabrera, kita mo, kinukuha lang talaga sa taas yung bola, eh, no? She's not even forcing it na para lumakas yung atake. Talagang placement. You know? Placing is what she is going for. Ganda ng serve. Palagso sets it up. Cabrera ulit, of course. Why not? 21 para kay Cabrera. And the lead is back to 6 para sa DNR. She's shown us a good overall game from her attacks, blocking, kanyang serve, even digging, no, and receiving. Inato mula sa likod. Ito si Fermilan. Moralina will score off the tip. That's by the line. Much needed stop also, no? For MMDA because they can't let the lead balloon any further. Now, Bacho. Maril Bacho checking in for the first time. That serve. Just almost on the line. Fermilan will score again. Double digits na to si Fermilan. She's got 10. So 2 players in double digits para sa DNR. 21 para kay Cabrera, 10 para kay Fermilan. Si Dupo, 1 point away from a double digit performance din to. Nice hit para kay Salvador. I think kapit yung kailangan ng MMDA, ano? Lessen their errors. Focus on scoring the points. Could serve. Palagso, Fermilan. Yes! Back-to-back points para kay Fermilan.
Di talaga papayag ang DNR na dumikit itong MMDA. And again, as they start this season, ang gusto mo to start on a high note, Yes. to be a part of the teams in the win column. Service out para kay Vega. As De La Paz. Raylin De La Paz checks in first time para sa MMDA. Salvador. Meron tong 3 aces. All in the first set. For Milan. Inato Cabrera. Ito si Vega inangat. Cabrera says, ako na ang magtatawid. Moralina with the first touch. Ito si Inato running attack. Inangat ni Vega very nicely. Naitawid on the second touch ni Balagso. Fermilan. Dig ni Moralina. Salvador sends it over. Kahiyaan pa si Dupo and Hoxton. Inato. Vega defending very well mula sa likod for Milan. Moralina as well. Ang ganda ng mga digs niya mula sa likod. And that hit. Bagong pasok lang kasi to si De La Paz. So medyo malamig-lamig pa. Oh, yan yung mahirap din, ano? You're already on the third set, but you're expected to be as warm as the rest of the team. So 6 ang kalamangan dito ng DNR. They're 3 points away from their first win sa UVL. And now they are just 2 points away. For Milan, 12 points, including that ace. And Tumangan, magbabalik para kay Vega. DNR, ang final stretch of this match. Up by 7. Biggest lead para sa kanila here in set number 3. Inato. And that'll be 8 match points para sa DNR. That can be very frustrating, ano, because you're sending the opponent to match point. But again, unang laro, unang sabak nitong ating dalawang teams. Still a long way to go. And the ace delivers yung first win ng DNR by Fermilan. And the happy Lawin Spikers soar to win number 1. They spread their wings and take down the MMDA, who will debut with a loss sa Season 4 ng UVL.